So, what's up mga idol? So, ngayong video na to ay continuation sa kung paano natin malaman yung expiration date ng flashback arrestor. Kung napanood nyo yung last na video natin ay tungkol yun sa pressure gauge, kung paano natin malaman yung expiration date niya. So, una, dapat malaman mo yung production date. Pag nalaman mo na yon, ay madali na lang yung expiration date. So, ganito rin dito sa flashback arrestor. So, una, yan, ipapakita ko sa screen. So, kung gusto nyong malaman, ay screenshot nyo na. So, ito ay applicable lamang sa Unitor. So, meron niyang mga code, no? So, for example, yan yung code na makikita nyo doon sa flashback arrestor. So, papakita ko muna yung example natin. Ito yung model ng S55. So, flashback arrestor yan. So, ang kagandahan nito, maliit lang siya, no? Kung sa mga space na maliit, pwede siya. So, pag nag-activate ito, i-reset nyo lang. Paano ba mag-reset? Ito lang. Yan. Taas nyo lang yan. Ganun yan. So, ganito lang yun. So, ang sunod na model naman ay yung W66. Ito yon. Yan. So, medyo malaki siya. So, ang bagay ito sa mga tangke, malapit sa tangke dahil maraming space. Merong space. So, ito, pag nag-activate naman to, dito nyo lang i-reset. Reset nyo lang. So, ito ay Unitor products din. Yun. So, paano ba natin malaman yung production code, production date? So, bigyan ko ng example, ito. So, tingnan nyo dun sa pinasa ko sa screen, T8. So, yung una, yung T. Hanapin nyo yung month yan. So, buwan, anong buwan? So, yung T, makikita nyo doon sa screenshot nyo ay September. Tapos yung 8, merong year yan. Hanapin nyo doon. Yung production na ginawa, 2004, yung ginawa siya ng 2004 to 2019. So, may number yan. So, 2018. So, lagay natin. Okay, so yung next naman na code, N8. So yung N, ano yan? June 2018. So 8 lahat yan, puro 2018 lahat yan. Okay. To B, February 2018. A8, January 2018. So ito na yung production date. So, paano malaman yung expiration date? So, according to Maker, Unitor, every 5 years, kasama ng pressure gauge, ay dapat palitan mo yung flashback arrestor mo. Yan. So, bibigyan ko kayo ng example. Ito naman, yung sa atin, basahin natin. So, papakita ko sa iyo kung saan makikita yung code. Makita. Wait lang. So, sa ito na model, nakita nyo yung code, yan, no? SE. Okay? So, sulat natin. SE. Yan. So, yan siya, oh. Yan. Kita ba? Yan. Yan. SE. So, ibig sabihin yan, yung S, hanapin nyo doon, August. Yung E, so ginawa siya ng 2019 to 2035. Yan yung mga code. E, 2024. Okay? So yan yung production date niya. So malalaman na natin yung expiration date. If 5 years yan, may expire siya August 2029. Yon. So, another example, ito. Saan naman makikita? Dito din, ayan, oh. So, SE din nakalagay. Yan. So, ibig sabihin, ganito rin yung expiration date niyan, August 2029. So, yun lang mga idol. Sana ay meron na naman kayong natutunan. So, napaka-importante na malaman natin yung expiration date nito. Dahil
minsan pag mahigpit yung mga PSA inspector ay talagang hinahanap nila to at syempre magkakaroon tayo ng findings at magre-reflect yan sa ratings ng barko. So yun lang mga idol. I'm walking alone.